Ayan po mga kabida, naisampa na po yung kasong graft at criminal charges na laban po dito ho sa mga leaders ng House of Representatives sa pangunguna po mga kabida ni House Speaker Martin Romualdez. Ito yung pag-uusapan po natin dito ho sa aking vlog. At bago yan, isang magandang umaga sa lahat at welcome po sa aking channel. Sa mga hindi pa po subscriber pala sa aking channel, please subscribe. Just click the subscribe button, click the notification icon, click all para updated po kayo sa aking mga uploads. Ayan. Kahapon po, itong grupo po ni Congressman Pantaleon Alvarez po mga kabida, kasama po itong si Attorney Ferdy Topacio, napunta po ng Office of the Ombudsman, At doon po isinampa yung kasong graft, at criminal complaints, laban ho dito kay House Speaker Martin Romualdez. Kabilang po sa sinampahan po ng kaso, ito pong si House Majority Floor Leader Jose Dalipe, si dating Appropriations Chairperson Zaldico ng Ako Bicol Party List, At ito pong kasalukuyang chairperson ng Committee on Appropriations dyan ho sa House of Representatives, Congresswoman Stella Kimbo. Now, nagugat po itong kasong isinampa doon ho sa na-discovering insertions sa napaka-controversial na 2025 national budget po mga kabida, kung saan hanggang ngayon po ay nakabinbin pa rin dyan ho sa Korte Suprema. Okay, bago ho tayo magpatuloy, ipaparinig po namin sa inyo itong naging panayam po kay Congressman Pantaleon Alvarez ng mga kagawad po ng media. At pagkatapos niyan, magre-react po tayo. Narito po. Nung una, ang sana inisip namin, yung violation lang ng revised penal code. Ngayon may nagsabi na sa dami ng nilabag na batas, bakit hindi natin i-file lahat ng kaso na po pwedeng i-file? Kaya napagdesisyonan ng grupo na pumunta rin dito sa office ng Ombudsman upang i-file yung mga kaso na nilabag nila sa anti-graft law. Ano yun exactly, sir? I think Section 3E. Congressman, pwede pa natin mabanggit kung ano-ano po yung mga kaso po na sinampakunan? Yung una, syempre, yung falsification ng legislative document. Dito naman sa Ombudsman, yung violation ng Section 3E kung saan ay sinasabi na kung merong kang ginawa na dihado yung gobyerno at nawalan yung gobyerno, ay po pwede kang kasuhan. Ano ba yung ginawa nilang nagpadihado? Ano yung ugat nito, sir? Yung pagsingit ng, imagine, 241 billion pesos. Ang laking halaga yan. Hindi mo pwedeng sabihin na typographical error yan na kinurek ng technical working group. Mahirap po, ang laki ng amount na involved. Ito ba yung mga blanks? Opo, yan o. Binilang niyo po yun, parang kinumpit na lahat. Marami yung blanco na yon. Ngayon, nung tinignan namin ano yung mga nilagay nila doon sa blanco, tinotal namin, umabot sa 241 billion. Sir, bakit po 12 yung counts ng falsification of legislative documents? Palagay ko, mas magandang sagutin ni Atty. Topacio yan kasi siya naman yung lead counsel. Well, kaya po 12 counts yan ay 12 times po nilang pinunuan yung mga blanks. Yun po ang inapprove ng BICAM ay 0, nakalagay 0. Dapat po yun pagdating sa Pangulo, 0 din. Hindi pwedeng palitan yun unless may typographical error, maling spelling, maling formatting, or misspelling. Yun lang po ang kailangan o wrong grammar. Hindi po pwedeng ilagay yung 0, gawin mong 90 billion or 80 billion o kahit 10,000 pesos po. Hindi nyo pwedeng gawin yun kahit piso nga basta 0. So 12 times po namin nabilang na meron pong ganong insertion, yung singit. Oo. Ibig po sabihin, si Speaker Romualdez ay mahilig sa singit. Ayun po. Malinaw yung sinabi po ni Congressman Alvarez, specific yung kanilahong complaints na isinampa po mga kabida. Of course, yung violation po ng Section 3, Paragraph E, ng Republic Act 3019, otherwise known as Anti-Graft and Corrupt Practices Act.
At ito pong Articles 170 po ng Revised Penal Code, ano? So, itong Article 170 ng Revised Penal Code, criminal po ito, ano? Okay, in nature. At ito pong violation po ng Anti-Graft and Corrupt Practices Act, isasampa po ito kung sakali hong magkaroon po ng probable cause ang ombudsman doon ho sa Sandigan Bayan, ano po, mga kabida. Now, sabi ng, o gaya ng sinabi ko po kanina, nag-ugat po itong kasong ito doon ho sa na-discovering insertions, ano? Diyan ho sa 2025 national budget, mga kabida. 12 counts po itong isinampa nilang kaso, no? Dahil yung 12 counts po ay nag-ugat din doon ho sa 12 times na fill in di umano nitong mga sinampahan po ng kaso ang mga blankong items na na-discovery po dyan ho sa BICAM report. Okay? Ang sabi po dito, mga kabida, ni Congressman Alvarez sa kanyang panayam, ano po, no? That's why it's 12 counts because they filled in the blanks 12 times. The one that was approved by BICAM has 0 on it, no? It should be 0 when it comes to the president. It can be changed unless there is a typographical error, mistake in spelling, formatting, or wrong grammar. Okay? So, ang po pwede lang gawin dito ho sa mga mali sa BICAM is yung typographical error, mistakes in spelling, at saka ito pong formatting or wrong grammar, mga kabida. Other than that, yung pag-fill in po ng figure, numbers, hindi po pwede yon, ano? Hindi po pwede yon, mga kabida. So, yun po yung naging basis po nila, no? Ng kung bakit 12 counts po, no? Okay. Ang sa atin lang po dito, ano po yung implikasyon, ano? Dito ho sa isinampang kasong criminal at graft, no? Laban po dito sa mga leaders po ng House. Of course, kagaya po ng mga ordinaryong tao na sinampahan po ng kaso, sasagutin talaga po nila itong asuntong ito, no? Okay? At this proves that no one is above the law, no? Kahit na po nasa administrasyon, kahit na po mga impluwensyadong tao, no? Pwede hong sampahan po ng kaso kung sila po ay nakitaan po ng pagkakasala, no? Doon ho sa mga batas po natin sa bansa. Ang sa atin lang po dito, mga kabida, no? Panawagan lang po natin sa ombudsman since sa kanila po isinampa yung kaso, sana po magkaroon po ng fair preliminary investigation po dito ho sa mga complaints na ito, ano? Wag ho silang magpadala sa pressure mula sa gobyerno o sino mang mga nasa posisyon, ano? Dapat mananatiling independent ito pong ombudsman, no? Para at least makasiguro yung taong bayan, yung mga Pilipino na magkakaroon po ng patas na pag-handle itong mga reklamong ito, legal na reklamo, laban po dito sa mga naturang mga sinampahan po ng kasong itong mga leaders po ng House of Representatives, ano. So, anong sa tingin po ninyo dito ho sa ginawa po ng grupo po ni Congressman Pantaleon Alvarez, no? Tama po ba na sinampahan po nila ng kaso ito, no? Para po sa akin, dapat lang, ano? Kahit na sabihin po nating wala pang ebidensya na sila po ay gumawa po ng kamalian at paglabag po sa batas, ito po isang venue po, mga kabida, para po bigyan po ng karampatang pagkakataon o opportunity ito pong mga sinampahan po ng kaso to prove na mali yung mga kasong isinampa laban po sa kanila, ano po, na? At dito ho isang venue para ho sila po ma-vindicate, ano? Kung talagang wala ho silang kasalanan, wala hong ginawang mali, no? Pero kung pagbabasihan po natin, mga kabida, yung 2025 national budget, napaka-controversial yun, ano? Marami pong nagsasabi na may mga mali doon ho sa 2025 national budget, no? Ano po itong mga perceive as mga mali, no? Like for example, ito na lang pong
na-discovering insertions, no? Doon ho sa mga pondo, like for example, sa Department of Public Works and Highways, no? Yung mga tinanggal na mga pondo na supposedly napakahalaga at importante yon, ano? Para ho sa services po ng gobyerno, like sa PhilHealth, no? Yung pondo mula sa 4Ps na umabot ng 50 billion pesos, ano? Napakahalaga yon. Pero bakit ho tinanggal yon? Saan napunta yung 50 billion pesos na tinanggal, kinuha mula sa 4Ps, ano? Yung sa Department of Education, yung computerization program, no? Para doon ho sa mga estudyante. Saan yung budget na yon napunta, ano? Anong pinaglaanan ng budget na yon, ano? At marami pa po na questionable mga items, no? Na kailangan ho ng malinaw na sagot. At ito po'y makuha lang po natin yung sagot, no? Kung ito po ay magkaroon po ng desisyon, no? Ito hong mga competent courts like Sandigan Bayan para ho doon sa anti-graft, no? At saka yung mga regular courts po natin para ho doon sa mga criminal charges. Ayan. Para ho sa inyo, for your comments and for your opinion, you can comment down. At sa mga hindi pa po subscriber mga kabida sa aking channel, please do subscribe. Just click the subscribe button, click the notification bell, click all para updated po kayo sa aking mga uploads. Maraming salamat po sa inyo lahat at God bless po mga kabida.